Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan, pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Lerice, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1,000,000 piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya, ang puhunan ay 1,000,000. Kaya, agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1,000,000,000 puhunan. Susunod na tanong ko, saan ko po na 1,000,000,000? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Laurel Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya ako po yung nagre-research Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano ba ang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila ng mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo na yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal na galit o inis dito sa mga taong ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi. Nakita kong maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises. Pinilit ko yung clause. Hindi pwedeng ibenta itong prangkisan ito. Pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ang provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo-lalo na sa mga banyaga, pagkat kontrang-kontra po tayo dyan. Energy should be Philippine-owned. And as it's a local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor. Kaya nasingit po yung provision na mawawalan ng visa yung prangkisa kung ibebenta ni Leviste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta sa Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiurong yung mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisa ngayon Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Pero yung nagbentahan, naganap. Kaya ang aking sa Pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso
na tumulong sa mga baryo. Yan ang purpose talaga. Inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Tapos sila po na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula't-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Comelec about this issue. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC, when you're running for a position, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Comelec said they have no answer to this because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it and we can get your opinion on this, Mayor. No senator or member of the House of Representatives shall be directly or indirectly interested financially in any contract or franchise granted by the government during his term. Your comment, sir. Senator Legarda violated that provision that because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testigo, si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna, sabi ko, I have better things to do than listen to you. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klaseng usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan, wonder boy. I'm not even analyzing his capacity. But I'm saying yung franchise niya, ang hangad niyo, ibebenta niyo yan. I told her straight. Kaya kontra ako dyan. Marami na mga nagpo-provide ng solar energy and they were very, very disappointed at the action of Congress then. Mayor, you said GMA was convinced by Senator Loren Legarda. May natatandaan pa po ba kayo kung sino-sino yung humindi dito sa sinasabi niyong ni-reject nyo rin po? Wala akong alam eh. Alam ko, kulang eh. Kaya nga, to save the day for the people, iginiit ko yung provision na hindi nila pwede ibenta yung prangkisa. Yung prangkisa. But would you know how Senator Loren Legarda was able to convince the former president? Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects if you help me now approve the franchise. Anong tawag doon? Di ba lobbying yun? Now, I can understand that. Ina-share na tumutulong sa isang anak. Pero hindi pwedeng i-deny na hindi nangyari yung sinasabi ko. Then I will be ready to confront the issue with anyone. Talagang tinulungan niya si Leandro Levise, anak niya, na makuha yung prangkisa na hindi naman kailangan kung hindi para sa bentahan lang. Mayor, I believe you're pointing to conflict of interest in all of your statements. And Congressman Leviste just posted, I think 1 day ago sa social media page niya, na nag-step down na siya sa board of directors ng kumpanya. Just 1 day ago. Do you see any conflict of interest? Tapos na rin yung bentahan. Hindi niya kailangan ngayong pwesto sa loob ng kumpanya. Yung magkano yung presyo ng bentahan sa Koreano. Magkano ay binayad ng Meralco. Magkano ang kinita nila so far sa prangkisa ng korporasyong yun. Hindi na kailangan ng pwesto ni Leandro Leviste ngayon. Unang-una, congressman na rin siya. Pangalawa, nagawa na nila yung gusto nila sa pamamagitan ng prangkisa. So, wala pong halaga yung pagre-resign ni congressman from any corporation. Wala pong benepisyo at wala pong dapat pag-usapan doon. Mayor, ang sabi po ng camp ni Congressman Leviste, hindi sila magbibigay ng pahayag kahit na no comment dahil ayaw raw nila patulad yung inyong naging pahayag. What can you say about that? Huwag niyang pagmukain na nagsisinungaling ako dahil diyan ako magagalit talaga. Ngayon, sinasabi ko lang yung katotohanan
hindi ako nagbibintang. Pero pagka talaga naging open debate ito, pag-uusapan namin yung mga behind the scenes na nangyari, kaya niya nakuha yung prangkisa.